Kumusta kayong lahat dyan mga babayan? Ito ang good news ngayon no mga babayan. Nagsampa na ng petisyon. Etong si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan at si Congressman Ungab dito sa ah, Korte Suprema mga kababayan. So nagsampa na sila ng petisyon dito sa 2025 National Budget mga kababayan kung saan nabisto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte etong kababalaghang ginawa ni President Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon ah, na merong blankong items sa 2025 budget mga kababayan na um, illegal or hindi naaayon sa ating batas mga kababayan na bawal yung ginawang ah, blank items na nabisto ng Duterte mga kababayan ni President Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan no. So eto mga kababayan, eto ang chismis no. Hindi naman si President Duterte lang ang nagsiwalat nito no. Bago pa lang nagsiwalat etong si dating Pangulong Duterte ay nauna na ang kapatid ni President Bongbong Marcos na si Amy Marcos mga kababayan na isiwalat ito no. At sinabi nga niyang hindi siya pumirma dito. Isa siya sa hindi pumirma dahil nga mga kababayan, blanco lang no. Napakaraming kababalaghan sa budget. Isipin niyo billion budgets ang inilaan doon sa blank items no. Ah, walang nilagay na um, walang nilagay na ah, pangalan mga kababayan kung para saan no ang budget na nilaan doon. Blanco lang no. Kaya eto nagkaroon ng bulgaran mga kababayan at nataranta na ang Malacanang at kung ano nang pinagsasabi mga kababayan para dipinsahan lang ang kanilang bistadong korupsyon sa budget ng ating bansa mga kababayan. So ito panoorin natin mga kababayan no, ang inihaing petisyon ng Korte Suprema at siguradong makakasuhan ang dapat makasuhan mga kababayan. So ito sabay-sabay nating panoorin. Gustong ipadeklarang unconstitutional ng ilang petitioner sa Korte Suprema ang 2025 Unconstitutional mga kababayan. national budget. Kaugnay pa rin yan ng mga blankong item sa Bicameral Committee report. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema para questionin ang 2025 General Appropriations Act o ang ipinasang 6.326 trillion national budget. Panawagan nila sa Korte Suprema ideklarang unconstitutional ang budget matapos makitaan ng 28 Dapat nga madeklarang unconstitutional ito mga kababayan dahil nga hindi po pwede na palagpasin lang at pabayaan nating mga mamamayang Pilipino itong bistadong kababalaghan nila. Kung halaga sa Bicameral Conference Committee report na niratipikahan ng Kongreso noong Disyembre. Kahapon, iginiit ni Acting House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo na sa ilalim ng Omnibus Motion, otorisado ang Committees on Finance at Appropriations ng Kamara at Senado na mag-correct ng typo, grammatical at printing errors. Pero sagot ni Rodriguez, paano naging typographical ang blanco? dagdag pa niya, importante ang Bicameral Committee report dahil ito ang pundasyon o basehan ng Enrolled Bill o General Appropriations Bill. Ang tanong, sino nagpuno ng mga patlang? Wala nga amin. Why? Because that is criminal. No? Wala nang aamin mga kababayan. Sino ba naman gustong magpakahiro sa kanila? So, syempre sobrang dami kaya nga sila nagkalaglagan ng mga kababayan at nagtuturuan na no kung sino ang may sala at o sino ang may salarin dito mga kababayan. Dahil dito pinag-aaralan na ng kampo ni Rodriguez ang paghahain din ng kasong kriminal na falsification of Kasong legislative kriminal to. documents. Dapat bitay talaga yung Dumipensa hatol naman sa si mga House ganyan. Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adiong. Nanindigan siyang dumaan sa tamang proseso ang national budget. The Senate and the House have meticulously discussed
provisions and line items in the budget. Banat naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, halatang namumulitika lang sina Ungab at Rodriguez. So ito yung dumipensa mga kababayan nun. Namumuliti ka lang daw itong si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan at ang kanyang alay mga kababayan. So naniniwala ba kayong namumuliti ka mga kababayan, no? Ang background nitong si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan mula pa noong hindi pa Pangulo, etong si President Bongbong Marcos mga kababayan ay abogado na to, no? Abogado, napakagaling na abogado ni Bongbong Marcos, no? At yun nga ay isiniwalat niya nung tumiwalag siya dahil hindi niya nagustuhan yung pamumuno. Para siraan ang Administrasyong Marcos. Para siraan daw ang Administrasyong Marcos mga kababayan. Kaso di tumutugma kasi yung nila, mga depensa nila no? Kasi kung paninira lang mga kababayan, nakikita naman natin, no? Wala namang nagawa ang Administrasyong Marcos ngayon mga kababayan mula nung maupo siya. Meron nanumbalik yung mga durugista, pinalaya yung mga kriminal, no? Mga kababayan, yun ang nagawa niya. Ito lang din daw ipawalang bisa ang 2025 budget para maibalik ang mas malaking pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sinubukan din naming kunan ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez sa issue, pero pag-aaralan daw muna niya ito. Habang si Senate President Jesus Escudero naman bukas sa inihaing petisyon. Ito pa mga kababayan, no? Etong si Senate President Chis Escudero mga kababayan, no? Dumipensa dito sa inihaing na petisyon laban dito sa 2025 national budget kung saan ang matatamaan dito ay si President Bongbong Marcos sa kasong kriminal mga kababayan, no? At yung mga kasamahan nila, no? So nauna na sila, nagtuturuan na sila mga kababayan Pero itong si Escudero mga kababayan ay dumipensa at sabi nga wag daw mabahala. So ito, panoorin natin ang kanyang depensa mga kababayan. Saba si Senator Francis Chis Escudero na hindi madedeklarang ang constitutional o hindi sang-ayon sa saligang batas ang 2025 budget. Monica, nanindigan sa Senador Francis Escudero na ang basihan ng General Appropriations Act o GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang mga report bago nito. Gaya na lamang yan ng Iba daw yung basihan mga kababayan, hindi yung mga reports bago yung Final Conference Committee report. Muling binigyang diin din ito na walang kulang sa GAA at ang kinukwestiyon sa bilang unconstitutional ay batas o ang GAA at hindi ang report. Ayon kay Senador Escudero, ang clerical errors o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama. Maaari din anya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod dito, sinabi ng mababatas na may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal na pinagdebatihan o ang BICAM report, ang tawag niya rito ay Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang BICAM report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung aktual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Welcome din. Kababayan, enrolled bill daw ang dapat sundin mga kababayan dahil yan daw ang Para batas, kay Senador no? Yan ang sabi Escudero, ni, ang anumang petisyon para questionin ng Escudero, batas mga na kababayan. ipinapasa ng Kongreso. Aniya oportunidad dito sa Supreme Court na ikatlong sangay ng pamahalaan para makilahok sa proseso ng budget. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya.
At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Paliwanag pa ng mababatas nakalagay sa talata na sa pinakahuling pahina ng BICAM report na may otoridad ang Committee on Finance and Appropriations kaugnay ng anumang mali o pagkukulang sa dokumento. Mga kababayan, no? Yun ang depensa ni Senador Escudero, mga kababayan, dito sa inihaing petisyon at isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na blankong item sa 2025 budget, mga kababayan. So ano masasabi niyo dito, mga kababayan? I-comment mo na yan sa comment section below at huwag mo kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood ng maraming Pilipino saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat, mga kababayan. Mag-ingat kayo lagi. Hanggang sa susunod natin na video.